Good morning para sa bansang Pilipinas. Good afternoon, good evening para sa ibang bansa. Ano? So, ang pupuntuhan ko ngayon yung interview ni Captain Dado. Interview ito ni Captain Dado sa kanya mga pananaw sa ating bansa. Habang ako'y nagdidilig sa halaman ko, nakikinig ako sa interview ni Captain Survivor. At napipil ko talaga na siya ay makabayan, tunay na makabayan. Nababasa ko sa kanya, nababasa ko sa kanyang mga pananalita at panindigan. Pumasok sa isip ko, ganito rin ako eh. Ganito rin yung aking mga pangarap sa ating bansa. Kaya nga lang, ano ba ang magagawa ni Colonel Mitran? Hanggang pangarap na lang. Kasi sino ba ako para paniwalaan nyo? Ganon rin yung iba. Ganon rin ang iba na ganon ang iniisip siguro. Pero sabi niya, anong magagawa ko? Isa lang ako, ordinary yung tao. Yung mga national figure na mga tao, walang nagagawa. Siguro maaari, walang nagagawa dahil pag nandoon na sa posisyon, nakakalimutan yung mga pangarap. Halimbawa na lang natin opinion ko pa lang ito halimbawa natin. Pero hindi na opinion ito, may katotohanan. Si Senador Trillanes, saludo ko sa kanya. Although junior ko ito sa officer. Saludo ko sa kanya, hinangaan ko siya. Dahil sa una ay makabayan. Makabayan talaga siya. Ngunit, nung nakapasok sa politika, political ambition ang nasa isip niya. At manira pa ng tao. At ang yabang niya pa. Hindi niya iniisip na ang kasama niyang sundalo ang nagligtas sa kanya ng kapamakan. Isa yun Pangalawa, ito opinion ko pa lang. Ito kay Senador Tulfo. Medyo may question mark na ako sa kanya. Pero saka ko na lang itapik yung kay Senador Tulfo. Kay Trillanes, kitang-kita nyo na kung ano siya. Mayroon pa rin naniniwala sa kanya. Siguro kapartido niya na lang. Si Senador Gringo Honasan, although may nagawa siya, kaya lang nung nasa politics siya, humihina na kanyang mga dating ideolohiya, dating mga advokasya. Humihina. Although nasa isip pa niya, kaya nga lang, nagdadalawang isip na. Kumbaga, neutral approach na siya. Hindi na siya talaga sumasagasa, buwabangga. Pero balik tayo kay Captain Dado. Siguro, ito na yung taong inaantay ko na makakasangga ko sa larangan ng tunay na makabayan. Hindi yung makabayan black makabayan black yun sila. Ito na siguro ang hinahanap kong makabayan black. Makabayan, tunay na makabayan. Susuporta ako rito. Mag-tandem kami. Nakita ko sa kanya yan. Habang pinapakinggan ko, totoo na kaya ito? Ito na kaya ang hinahanap ko
na leader para sa bayan. Leader para sa bayan. Ito na siguro. Sir, saludo ako sa iyo sa mga narinig ko. Nung unang sinabi ko sa iyo nung una, sa inyo dalawa ni General Macanas, sumusuporta ako sa inyo mga advokasya. Pero sabi ko, huwag lang kayo makita ko sa gobyerno kasi ako ang makakalaban nyo sa social media. Pero inisip ko, kung hanggang lang siya sa pagbabatikos, hindi rin magagawa. Tama nga rin. Dapat nasa gobyerno siya, kung totoo siya. Pero hindi. Kung magiging politician ka lang, maging senador, congressman ka, wala ka talagang magagawa kung hindi sumabay ka sa agos. Congressman ka, senador ka, wala ka magagawa. Yun nga si Senador Tulfo medyo may question ako. Kung may mag-ambisyon bilang presidente, kailangan niya rin ng budget. Baka maaaring ganun. Pero, mali Dapat, makita tayo maging leader sa pamagitan ng tao. Hindi sa pamagitan ng pera. Kaya ka nagkamkam ng pera para sa inyong ambisyon. Maging Pangulo. Sana mag-ambisyon tayo. Ito, tandaan nyo. Mag-ambisyon tayo maging leader ng bansa sa pamamagitan ng taong bayan, hindi sa pamamagitan ng pera. Kasi pag pera ang iyong iniisip para manalo sa iyong minimithi, ano ang kapalit nun? Pera pa rin. So hindi talaga tayo magbabago. So tama itong approach ni Captain Dado. Siya ang gusto kong maging leader. Siya ang gusto kong maging leader. At susuporta ako, buhay ko ang kapalit ko dito. Susuportahan ko. Tinusubaybayan ko ng kanyang mga sinasabi na tunay na makabayan. Kasi kung papasok sa politik bilang isang senador, bilang congressman, hindi yan. Madadala lang sa sistema. Dahil hindi siya ang leader Kailangan siya ang maging leader ng ating bansa. At kailangan niya ng leader na talagang tunay niya ring leader, katulad ng kanyang iniisip. Balikan ko si Pangulong Duterte. Halos si Pangulong Duterte lang ang nagsisigaw, ang nagmamando. Pero yung mga secretaries niya, kulang sa effort. So, ang nangyayari, ang tirado lang sa kanya, sa kanya lang ang focus ng kalaban. To give you an example, kay General Palparan, I'm sorry for the words na magamit ko, ang katotohanan lang ang gusto kong sabihin. Ang katotohanan ang gusto kong sabihin. Kay General Palparan, kaya nakapokus sa kanya lahat ang kalaban, dahil yung iba, hindi gumagawa ng katulad ginagawa ni General Palparan. Hindi ko ibig sabihin, sundan nyo yung ginagawa niya. Gumawa kayo ng sarili nyong diskarte na mapansin kayo para ang kalaban, doon, focus, dito ang kalaban, dito ang kalaban. So, hindi lang nakapokus si General Palparan. Di ba? Yun ang gusto kong makitang leader. So, pinopost ko ngayon sa araw na ito. Ano ngayon? March 6. March 6 nga ba? O March 7? Kasi March 7, birthday ng anak ko yan. Ng aking panganay. Na nag-aral ng abogado. Ng abokasya. Bukas pa pala. Kalimutan ko, sorry for the date. Okay. Pakinggan nyo ang mga dialogue ng ating
ng aking ini-endorso maging leader ng ating bansa. Hindi leader, ang presidente, kung ano pa man leader, basta maging leader siya ng revolusyon kung kinakailangan. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi kung totoo talaga. Kasi nabasa ko na ang tunay na bayani ng ating bayan. Pakinggan natin. Pilipinas, huwag niyong mamadaliin, walang tatawag ng people power. Wala. Zero. Walang tatawag ng insurrection, ng sedition, ng rebellion. Wala. Tayo peaceful. Kung gusto nyong punahin yung gobyerno, pumuna kayo. Yung expression. Tayo, babanatan ka ng sedition, hindi ka nga nagsunog ng bandera, hindi ka nga nagsunog ng EPG. Gaya naman ginagawa ng mga left-leaning, nagsusunog sila ng kung ano-anong mga muka doon. Tapos ako titirahin ako ng sedition, mga gago, mga siraulo. Hindi ganon. Maximum tolerance ang ating patas. At naintindihan ng mga PNP natin. Ito yung natinig nyo na nga eh. They're trying to communicate. Walang destabilization plan. You read between the lines. The Armed Forces and the PNP, matitino, mga profesional. Kaya tayo, taong bayan, wag natin na bubuskahin. Sige na, magputitan na kayo. Maraming nagme-message sa akin. Hindi ko alam control o talagang subscriber. Sir, kayo na. Lintek. Tapos doon, pagka tumayo ka doon, wala naman kayo. Palagyan, tapos makukulong ako. Ako, I have a mind of my own. I speak my mind. And I speak out, and I call out pagka mali. That's why, pinlag ko Mali naman talaga Kaya kayo sa gobyerno, ayusin niyo yung sarili niyo. Mali yung tapos sasagot kayo ng mag-u-oppress pa kayo. No, but in fairness, I want everyone to know na itong gobyerno naman hindi totally na ganon because yung Facebook ko buhay pa yung may mga nag-message sa akin na tinatry i-take down yung change.org. So, okay lang, ganun yun It's a game. So, pagka gusto niyo pumirma, i-message nyo lang yung pangalan nyo, age ninyo, pangalan, profession, at saka general location. Yun na yun, i-text nyo lang. At pagka sinagot ko kayo, ibig sabihin, nailista ko na kayo sa master list. Back to you. Yes, thank you very much. Napakaganda ng mensahe kasi yung kanyang, si Kapdado hindi lang siya nananawagan sa gobyerno. Nananawagan din siya sa tao at ginigising yung patriotism ng mga Pilipino. So, yun naman ang ina-advocate natin Yung tayo ay bilang Pilipino, dapat naglalagay tayo ng mga leader sa bansa natin na talagang para sa tao, hindi yung dahil anak ni ganito, sikat, namatayan ng nanay, and so on and so forth. So thank you for the opportunity, Kapdado and brothers, travelers. Thank you rin sa opportunity na magsalita. Maraming salamat. Sir, meron tayong isa pang guest dito na isang vlogger din po, si Kai Spencer, nasa Hong Kong. Baka may katanungan din po sa inyo. Kai Spencer, go ahead. Yes, good morning po, Kapitan. Ay, magandang umaga sa'yo. Hindi, may katanungan lang ako bago ko nagdadrive. Kasi ako dito sa Hong Kong kasama. Mamapangga ka. Hindi, nakahinto naman po. Tanong ko lang, Captain Dado, yung ating mga politiko, nagsisisigaw tayo ng nasaan yung pera namin, nasaan yung ganito. I mean, hindi tayo pinapakinggan, no? Correct. Hindi tayo pinapakinggan, no? Basically, ang sinasabi mo dito, parang, sino ba ang pwedeng tumulong sa atin? Kasi, bilang isang mamamayan, kapag may problema tayo, tatakbo tayo sa gobyerno at re-resolvahin nila yung problema natin. Halimbawa, meron akong problema dito, susumpo ko sa gobyerno, aaksyonan. Ang tanong ko dito, paano ngayon tayo ang sinasabi, ang inireklamo natin ay mga politiko? Saan tayo tatakbo?
sinong hihinga natin ng tulong? Ay, ang bigat ano, ang tagal na nating nirereklamo yan, tapos wala nangyayari. O, kasi nga, Pero ayaw nyo naman na magkaroon ng military junta. Kasi sa military junta, dali yan. Hindi ko sinabi Ah. ayoko. Pero hindi ko sinabi gusto ko. Ang hinahanap ko dito kasi, sino pa tutulong sa atin? Kasi in my opinion, ang kalaban ko bilang isang mamamayan ay yung politiko. Kasi bakit ko kalaban? Ninanakaw nila, in my opinion, Pera. ninanakaw nila yung pera ko at nagre-reklamo. Ako, saan ko i-reklamo? Dapat dyan, parang dapat dyan, parang we have to mature We have to mature as a people, politically Pagka kada eleksyon, every three years, dapat natututo tayo. Yung template natin ginagamit kasi mali Elect tayo na elect ng mga gago Sa totoo lang, sorry to sa mga politiko na matitino Sorry to sa mga kakilala ko matitino. Pero- Excuse me, Kapitan. Kasi Kapitan, kung eleksyon, nadadaya nga ang eleksyon Oo. So, Kaya yung- ano pa rin tayo? Tama pa rin tayo. Kaya nga Pero that's the kind of Philippines that hinayaan natin na tinitirahan natin ngayon Kung noon pa, noong 1986, nung kami, nag-take over kami, nung kaming mga involved noon, noong 1986, at hindi namin binigay sa civilian government. Pagka naman sa ngayon, masasabi mo, mas maganda tayo. Question mark yon. Or baka mas napasama tayo. Nobody knows Pero ang alam natin, yung history natin mula noon hanggang ngayon, we are in a predicament na kung tatawagin mo, we are in deep shit talaga. Para mawala ka dyan sa hukay ng ebak na yan, kinakailangan, may gawin kang paraan na makakaalis ka dyan sa inakalagyan natin. Lugmok na lugmok tayo Tapos, kung sige-sige tayong boto ng politiko, tapos yung sistema natin na babago nila na para sila rin ang magpapayama, sila rin ang tatakbo, wala talaga mangyari sa atin. So what do you do? Ewan ko yung sagot. Sana makasamba tayo ng merong nakaupo dyan na talagang strongman, matino, tapos doon na aayusin lahat. Yun yung ano doon. Kasi nga, Captain Dado, from 1965 hanggang doon sa panahon ni Duterte, ako kasi pinanganak ako sa panahon ng martial law Ang nagpapatakbo ng gobyerno natin ay dalawa lang. Marcos, Dilawan. Nasalit lang si Duterte. And then ngayon, Marcos. Nagsama ngayon yung Marcos at Dilawan. So talagang in deep shit tayo kung sabi niya. Nagsama kasi yung dalawa Hanggang dito na sa ilong, di na makahinga. Ang sinatanong ko parati sa sarili ko, kung papalitan mo yung sa pamamagitan ng eleksyon, at yun ang legal, matagal nito, baka mamaya mamaniobra na naman, which is inuumpisahan na nga nila dyan sa Chacha. Kung ikaw naman ay magre-revolusyon, sasabihin mong ganito, sasampal naman sa iyo yung konstitusyon. Teka muna. Paano naman kaming mga taong bayan kung sasampalin mo kami ng konstitusyon dahil sa kami nagre-reklamo at kami ninanakawan, ano ba ang dapat solusyon? Ninanakawan tayo, pagka nagreklamo tayo, sasampalin tayo ng konstitusyon na bawal yung pagre-reklamo. Siguro makakatulong na, kunyari may 1 milyong Pilipino, kumausap ka ng 100 na tao, 100 milyong Pilipino na yon. Kung meron lang, kung para kang nag-networking, yung kumausap ka ng left and right mo, matino ka, hahawaan mo sila ng katinuan, educate mo sila politically, siguro may karalagyan tayo. Ang kailangan mo lang naman how many voters? 60 million na botante. Kung yung 60 million na yon, ma-educate mo yung
mga 60%, so that's 36 million, that could create a change. Ang problema, sino tatakbo? Eh yung tumatakbo, panay may mga hangad din na magnakaw. Na may hangad din na umabig o protektahan yung sarili nilang interest. Ang sama talaga ng natin, ng Pilipinas natin. Hindi tayo dumaan kasi sa mga dinaanan ng ibang bansa na talagang trying time. Amerika dumaan sa North and South na civil war nila. Yung Japan, China dumaan sa sarili nilang mga revolusyon. Tapos doon ganun yung sa Europe, no, yung French. Lahat sila may dinaanan. Tayo, dinaanan natin Kastila. At inabot tayo ng 300 taon bago tayo nagkaroon ng konting pagbabago, konti lang. Naubos lahat ng lalaki eh. Naubos lahat ng hero eh. Kita mo si Aguinaldo noon. Ilang taon siya? 35. Si Bonifacio, 29. Sipin mo yun, naubos lahat sila. 300 taon tayong Kastila. Pagkatapos doon, binenta pa tayo ng ating mga sariling Pilipino. Pagdating sa Amerikano, ganun din. Kaya nga, ang sakit ng kinalalagyan natin. Kung titignan mo, from my point of view, what we need is a revolutionary government. Mamaya, i-quote na naman ako dyan, pakukulong ako, nagtatawa ko revolution. No, that's an opinion. Ang kailangan natin, from my point of view, is a revolutionary government such that we can reboot the country. Reboot it. Na baguhin mo lahat na nakita mo mali. Pwede. Ang problema sa revolutionary government, when do you say na hindi na siya revolutionary, and then babalik ka na, tapos na yung reboot, naayos mo na yung kultura. Kasi ang malaking problema dito, kultura. No? So pagka tapos na, how sure are you na babalik tayo dun sa civilian government? Because yung nakatikim na nag-implement din ng revolutionary government, masarap pala dito, dahil pera dito. Tayo na lang. Yun ang nakakatakot. Then tuloy-tuloy yan. Kudeta after kudeta. Wala na, kawawa na taong bayan. That's why, dapat maingat tayo, mga taong bayan, huwag niyong pupuyuhin yung armed forces. Kasi pagka napuno yung armed forces, para yung makawala yan, yung mga professional na tao yan, baka mamaya isipin, wala na pag-asa, tayo na, maging messianic tendency. Sabihin, tayo na lang ang mag-take charge dito. It is our God-given right. Baka pagka ganon ang inisip, wala na. Kudeta after kudeta mangyayari. Wala rin. So it starts from the house, from the family, the Filipino families. Yun ang pinaka-foundation. Lahat ng problema ng bansa, Pilipinas, makinig kayo, lahat ng problema ng bansa, nagsimula yan sa failure ng mga pamilya. Pagka yung pamilya mo pinabayaan ka, nagsingot-sungot ka ng droga, wala. Yun ang mangyayari sa'yo. Hindi ka pinalakas ng loob na kahit anong depression mo, hindi ka magte-take ng droga. Easy way out ng droga eh. Magpangag ka, wala na, nakalimutan mo na yung problema. Pero kung yung pamilya mo, tinuruan ka maging resilient, forever kang resilient. Filipino people are known to be resilient, but somehow, somewhere along the line, yung pamilya natin nag-fail. Tapos yung education system natin nag-fail. Such that yung ginagraduate natin sa production facility natin ng mga bagong henerasyon ng Pilipino, panay palpak. That's why, imbis na makatulong siya sa society bilang isang doktor, isang military man, o isang teacher, o isang engineer, o isang politiko, ang inisip lang niya, bansa niya. Kasi nag-graduate siya sa sistema na may pamilya, and Okay. yung pamilya niya, eskwela, Narinig natin, Siya ang tunay na maging leader natin. Tama yung sinasabi. Kasi, kaya ko sinabing tama. Kasi yun rin ang line of education ko sa bawat Pilipino na ang bawat pag-uugali o disiplina, magmula yan sa pamilya, sa isang bahay. Sa isang bahay. Doon ang simula ng ating disiplina
hanggang sa ating bansa. Yan ang lagi kong diskusyon. Kung pinalaki nga talaga tayo na walang disiplina, hanggang paglaki niyan walang disiplina. Pero hindi ko sinabing perfect tayo. Pero yun ang pinaka-basic sa family. Kaya dapat yun ang titingnan natin, yung family. Family education, orientation. Okay? So much for that. At medyo sa sunod na lang, sa sunod na ating pag-uusap.